Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi alam ni Sal kung kanino siya naiinis kay Serena, sa kanyang lola, kay Miguel o kay Candice. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siya ng mga ito. Bakit biglang nagulo ng ganoon ang mundo niya? Naiinis siya dahil nape-pressure siya sa sinabi ng kanyang lola na kailangan nilang magpakasal ni Candice sa lalong madaling panahon. Maganda raw ang tiempo, lalo na ngayong naghihingalo ang stock market. Malaki ang maitutulong sa kanila ng merger. Magiging commercial planes ang ilang eroplano nila. Dahil kilala na ring pangalan sa larangang iyon ang airline ni na Candice ay siguradong magiging maganda ang resulta ng merger. Alam niyang may punto ito. Kung siya man ang nasa katayuan nito, marahil ay ganoon din ang gagawin niya. Pero nakasalalay ang personal na buhay at kaligayahan niya sa nais nitong ipagawa sa kanya. Pero ano o sino ba ang isinasaalang-alang niya? Si Serena. Sino ang niloloko niya? Tila kayang-kaya siyang ipagpalit nito kay Miguel. Kung sakali man na hindi, ano ang magiging pundasyon ng kanilang relasyon kung ganoong wala pa rin siyang tiwala rito? Sa totoo lang, habang tumatagal, lalo siyang nawawala ng tiwala rito. Nandyan siya, ginugol ang buong araw sa loob ng kwarto ni Miguel. Hindi na niya kailangang maglagay ng hidden camera sa loob ng silid na iyon para malaman kung ano ang ginawa ng dalawa habang naroon. Naiinis din siya kay Candice sa narinig niyang usapan nila ni Miguel. Hindi man lang niya nasagot ang tanong ni Miguel kung mahal ba niya ito. Alam niyang wala itong malalim na pagtingin sa kanya, pero sana ay nagsinungaling na lang ito. Gaano ba kahirap ang magsinungaling para sa kanyang kapakanan? Ano ba ang gusto pa nito kay Miguel? Bakit ba parang napaka-espesyal ng taong yun? Naiinis man siya kay Candice, hindi niya ito direktang makumpronta. Hindi siya ganoong tipo ng lalaki. Marahil dahil ayaw niya na magkasagutan sila. Hindi niya gustong magsimula ng alitan sa pagitan nila. Bukod pa roon, kung tutuusin ay wala itong masamang ginawa sa kanya. Nasaktan lang ang ego niya. Narinig niya ang sinabi ni Miguel kanina. Mahal nito si Serena. Ano ba ang mayroon ang babaeng iyon? Maging siya ay nagugulo ang isip dahil dito. Matindi ang nararamdaman niyang pisikal na atraksyon para dito. Noon at ngayon ay ganoon ang nararamdaman niya para dito. Nagulo ang dating nananahimik niyang buhay nang muli silang nagkita nito. Nakakahiya siya. Nakakahiya talaga siya. Naiinis siya dahil nagkukunwaring santa si Serena sa harap ni Miguel. Parang hindi ito makabasag pinggan, ani mo babasaging kristal na laging kailangang ingatan. Parang masarap ipaalam kay Miguel ang pinagsaluhan nilang halik ni Serena noong nakaraang araw. Nagtaka siya kung ano ang iisipin ng aswang na iyon. Nakakatukso mang sabihin ang tungkol doon pero hindi niya gagawin. Maraming tao ang maapektuhan. Pakiramdam niya siya ang pinakamahina sa grupo. Lalo siyang naiinis dahil doon. Hiling niya na sana ay matatapos na agad ang mga kailangang gawin ni Candice sa lugar na ito. Pero ang sabi nito ay medyo matatagalan pa raw at kahit matapos na ang kailangan itong gawin ay babalik pa rin daw ito roon upang asikasuhin ang lugar. Wala itong balak na ibenta kay Miguel ang share nito sa lupain. Nang tanungin niya ito kung bakit, malaki raw ang halaga ng damdamin rito ng lugar na iyon. Nakakainis pero alam niyang labas na siya sa personal na damdamin ni Candice, kaya hindi siya pwedeng makialam. Kadalasan, ang mga babae ay kumikilos base sa kanilang damdamin. Sa isang banda, parang ayaw niya na ngayon na umalis sa Davao hanggat hindi natatapos ang business niya kay Serena, kahit ano pa yun. Naisip niya na marahil ay marami siyang kinimkim na pagnanasa para sa babae kaya ganoon na lang ang epekto nito sa kanya. Normal lang siguro iyon sa isang katulad niya. Siguro kung makakatalik niya ulit ito, gaya ng dati, baka malampasan na niya ang kalokohang iyon. Handa siyang subukan. Mukhang handa rin ito. Kita niya. Palagi niya itong tinutukso at inaakit. Kahit sinasabi nito na ayaw niya sa kanya, iba naman ang nakikita niya sa mga kilos nito.
Sa kabila niyon, nakakaramdam siya ng guilt dahil alam niyang may nobya na siya at may nobyo na rin ito. Pero tuwing malapit na ang babae sa kanya ay bigla na lang nawawala ang kanyang konsyensya at napapalitan ng pagnanais na tuksuhin ito at minsan ay inisin ito. Hindi iyon tipikal sa kanya. Pinalalabas ng babaeng iyon ang pinakamasama sa kanya. Nagpaalam siya kay Candice kanina, ang sabi niya ay mag-ikot lang siya sa orchard. Gusto niyang makapag-isip-isip. Gusto rin niyang maiplano ng husto kung ano ang sasabihin niya kay Candice, pati sa lola niya. Binigyan na siya ng matanda ng ultimatum na 2 buwan. Kahit sinabi niya rito na may inaasikaso pa si Candice ay hindi ito nakinig sa kanya. Ang sabi nito ay marami raw siyang maaaring maitalagang tao upang isaayos ang detalye ng plano nitong engranding kasal. Mahilig ang kanyang lola sa malalaking kasal. Ang gusto nito, sa Pilipinas muna gaganapin ang kasal at sa susunod na taon ay sa Italia naman. Ipina-email na raw nito ang suhestyon nito tungkol sa magiging miyembro ng entourage nila. Hinihinala niya na sasamantalahin nito ang malaking entourage sa mga Filipino weddings para sa mga business strategy nito. Ilang matataas na tao sa gobyerno kasi ang nabanggit nito sa kanya na kailangan niyang kuning ninong at ninang. Kapag tumutol siya sa kasal, alam niyang marami ang madidismaya sa kanya at hindi niya gustong mangyari iyon. Kung bakit kasi ang daming nag-i-expect ng malaki sa kanya. Pero iyon ang responsibilidad na buong buhay niya ay hinangad niya dahil may ibig siyang patunayan sa lola niya. Nakasisiguro siyang hindi magdadalawang isip ang lola niya na ipasa sa iba ang pamamahala sa kumpanya kapag tumalikod siya sa nais ng pamilya. Ayon dito, isang pagkakataon lang daw ang ibibigay nito sa kanya at pagkatapos niyon ay tatanggalin nito sa kanya ang kontrol sa kumpanya. Kayang-kaya nitong gawin iyon dahil kontrolado nito ang mga miyembro ng board, dahil ang board members ay anak nitong lahat, kundi man ay apo, mga pinsan at tiyuhin at tiyahin niya. Mula nang hawakan niya iyon pagkatapos ng kanyang ama, siya na ang naging responsable sa lalo pang paganda ng takbo ng kumpanya. Kapag hinayaan niyang mawala sa kanya ang pamamahala ng kumpanya, nasasayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan dahil mapupunta iyon sa mga pinsan niyang hindi ginamit ang pinag-aralan sa pagnenegosyo. Para silang lahat mga robot ng kanyang lola. Sa pamilya nila, kinakailangang may sandalan ang lahat. Ang sandalang iyon ang bahalang umako sa responsibilidad ng susunod na henerasyon sa pamamagitan ng paghulma sa papalit dito. Sabi ng kanyang lola, ganoon na talaga palagi at ganoon din iyon mananatili. Pamilya ang laging nauna, anuman ang mangyari. Lahat ay nag-aalaga sa isa't isa. Qualunque cosa accada non girati ma la vostra parte posteriori sulla famiglia, ang pamosong kasabihan ng kanyang lola. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, hinding-hindi ka tatalikod sa pamilya. At ano nga ba ang magiging rason sa pagtalikod sa planong kasal na iyon? Ang pagkahumaling niya kay Serena? Kalokohan iyon. Lilipas din katulad lang ng iba pa niyang naging pagkahumaling sa ibang babae noon, na kusa ring naglaho sa paglipas ng panahon. Isang one-night stand kumpara sa buong pamilya niyang umaasa sa kanya. Tanging isang taong walang isip lang ang malilito sa pagpili sa dalawang iyon. Napabuntong hininga siya. Naglakad-lakad siya sa manggahan hanggang sa makarating siya sa pahingahan. Nasa kanya ang susi niyon, hiniram niya kay Gabriela. Doon muna siya nanatili habang ikinokondisyon at pinaluluwag ang kalooban niya. Mamaya pagbalik sa bahay, sasabihin na niya kay Candice ang tungkol sa kanilang kasal. Sigurado siyang hindi ito tututol sapagkat masunuring anak din ito. Gusto rin ng ama nito ang merger. May nakita siyang magasin sa ibabaw ng mesa. May insert iyon sa loob. Pinilas niya iyon. Nalaman na lang niya na natitiklop niya ito upang gawing isang rosas. Hindi na niya mabilang kung ilang origami flower na ang naitupi niya mula nang makilala niya si Serena. Magpakasal tayo, Candice, sa loob ng 2 buwan. Ayan, nasabi ko na. Hindi naman pala ganoon kahirap. Oo nga, hindi mahirap kung hindi lang inabot ng 2 oras bago mo masabi. Inignora na lang ni Sal ang mga naiisip niya. Kanina pa sila ni Candice sa porch. Nagkukwento ito sa kanya tungkol sa mga naiisip nitong kailangan itong gawin sa lugar na iyon. Hindi raw nito magagawa ang lahat ng nasa isip nito hanggat walang approval ni Miguel. Marahil isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya agad nagawang sabihin dito ang nasa isip niya ay dahil napansin niya na parang malayo ang iniisip nito. 2 buwan, tila wala sa sariling sambit nito. Oo, bakit pahintayin ang Nobyembre? Tama. Hindi siya makapaniwala na ganoon kabilis ang pagsang-ayon nito.
Kahit sa tingin niya ay papayag itong magpakasal na sa kanya, sumagi pa rin sa isip niya na posibleng tutulan nito iyon sa bandang huli. May mga pagkakataon na parang iniiwasan nitong mapag-usapan nila ang tungkol sa kanilang kasal. Walang kaso sa kanya noon, hindi rin siya nagmamadali. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Napagpasyahan na niya. Siyempre, maaari tayong magpakasal sa loob ng 2 buwan. Mabuti, hindi niya alam kung bakit parang na-disappoint siya dahil sumang-ayon agad ito sa nais niya. Marahil dahil ang pagsang-ayon nito ay nangangailangan ng reaksyon na kahit paano ay romantiko. Hindi naman talaga siya isang romantikong tao, maliban na lang sa iisang babae. Hay buwisit! Kailangan na niyang tigilan ang mga ganoong iniisip. Hinawakan niya ang kamay nito at hinagkan. Marahil walang maniniwala na hanggang ngayon ay wala pang nangyayari sa kanila ni Candice. Walang bed action, walang matinding lambingan. Wala kahit ano. At hindi rin naman siya nagbibilang. Hindi siya ganoon sa ibang babaeng nagdaan sa buhay niya. Marahil iyon ang malaking kaibahan ng isang babaeng pakakasalan sa babaeng pangpanandali ang kasiyahan lang. Ang una ay inirerespeto ng husto at inilalagay sa pedestal. Bakit ka po ng kabulshitan, pare? Ikaw ang pinakamalaking ipokrito sa mundo. Napabuntong hininga siya. Darating din siya roon. Pasasaan ba't mararamdaman din niya kay Candice ang pisikal at sexual na atraksyon na nararamdaman niya sa isang sexing at magandang babae? Maganda talaga si Candice. Perpekto ang halong dugong Pinoy at Italyano nito. Minsan na nitong nabanggit sa kanya na may talent scout na nakakita sa kanya sa mall at inanyayahang mag-post para sa isang panlalaking magasin. Ngunit tinanggihan niya ang alok, inilabas nito ang cellphone at tumingin sa kalendar. Tiningnan nito kung anong petsa sa Agosto sila pwedeng ikasal. Maya-maya ay itinanong nito kung okay lang sa kanya sa huling linggo ng buwang iyon. Perpekto iyon, anya kahit na lumalabas na halos 3 buwan pa ang hihintayin niya. Sigurado siyang walang magiging problema iyon sa kanyang lola, basta't masimulan na ang pagpaplano ng kasal. Ang tanging nais lang nito ay magkaroon na ng tiyak na petsa ang kasal nila ni Candice. Sige, kung ganon. Gusto mo ba ng alak para ipagdiwang ito? Siyempre. Pumasok siya sa loob ng kabahayan. Nakakita siya ng regular na champagne sa ref, inisip niyang mas magugustuhan ni Candice ang higit pa roon. Alam niyang mayroong wine cellar sa bahay na iyon at mas marami ang koleksyon ng alak doon kumpara sa koleksyon ng kanyang lola. Malaki na ang ibig sabihin yon dahil minsan nang nagmay-ari ng ubasan ang kanyang lola. Isang napakagandang lugar iyon. Ang vineyard nila sa France ay regalo ng lolo niya sa lola niya. Mas gusto niya ang vineyard nilang iyon sa France kaysa sa anumang lugar na napuntahan na niya sa Pilipinas. Mahal na mahal niya iyon kaya noong binata siya at kinailangang ibenta iyon, palihim siyang umiyak sa kanyang silid. Ibebenta na ang paboritong lugar niya sa mundo at wala siyang magagawa para mapigilan iyon. Pumunta siya sa cellar. Mayroon ng ibang tao roon. Parang hindi napansin ni Serena ang pagdating niya. Nasa isang panig ito ng malawak at madilim na wine cellar. Tanging isang malamlam na ilaw ang nakasindi. Parang nahihipnotismong nakatingin ito sa isang salansa ng alak doon. Napakaganda niya. Sobrang ganda. Para siyang nahipnotismo sa pagkakatitig dito. May suot itong roba. Malamang ay nakasuot ito ng negligee sa ilalim ng puting silk na roba. Nagbibigay ng refleksyon dito ang tama ng malamlam na sinag ng ilaw na tumatama sa roba nito. Para siyang nagliliwanag. Para siyang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. At nanabik siyang makasama ito. Sa loob ng ilang sandali, tila balewala na ang lahat at ang tanging gusto niyang gawin ay lapitan ito. Ibig niyang gawin ang dating ginagawa nila noong nasa Hong Kong sila na nagkukwentuhan kahit ng kung ano-ano lang. Namimiss niya iyon. Nang magkita uli sila ay wala na silang ginawa kundi magparunggitan, mag-inisan at tudyuhin ang isa't isa. Nais niyang ibalik sa dati ang lahat, masaya silang nag-uusap habang nagtatawanan. Bakit hindi niya kayang bitiwan ang pinakamasayang 2 araw sa buhay niya? 2 araw ng kaligayahan lang iyon kumpara sa habang buhay na kasiyahan ng mga taong nasa paligid niya kapag sinunod niya ang gusto ng lola niya. Mas magiging maalwan ang pakiramdam niya kung gagawin niya ang mas makabubuti para sa lahat. Hindi siya dapat magpasakop sa isang immature na pagnanasa at pantasya na nararamdaman niya para kay Serena. Nilapitan niya ito. Nagiging mailap siya, halos tulad ng isang panterang handa ng lapain ang kanyang biktima. Bago pa man siya tuluyang makalapit dito, lumingon ito sa gawin niya.
Mukhang nabigla ito dahil napasinghap ito. Maging ang tunog niyon ay maihalos erotikong dating sa kanyang pandinig. Tuluyan siyang lumapit dito habang tila napako ito sa kinatatayuan. Hinaplos niya ang mukha nito. Nakatitig ito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa at hinayaan na lamang ang dikta ng kanyang damdamin. Hinagkan niya ito. Gaya ng inaasahan niya, lasang alak ito, ngunit ibang uri. Alak na hinalo sa sariling lasa nito. May sarili itong lasa. Para siyang nakatikim ng unang araw ng tagsibol sa paborito niyang lugar, ang lumang ubasan. Kakatuwang ikumpara niya ng ganoon sa isang bagay si Serena, pero ang deskripsyong iyon ang unang naiisip niya patungkol dito. Natatandaan niyang paborito niya ang unang araw ng tagsibol sa vineyard. Nasasabik ang lahat dahil sa magaganap na seremonya bilang pasasalamat. Isang sinaunang tradisyon iyon na naman ng mga tauhan ng vineyard mula sa mga ninuno ng mga ito. Lagi siyang nagpipilit noon na pumunta sa vineyard tuwing bago magtagsibol. Palagi niyang sinisiguro na naroon siya tuwing unang araw ng tagsibol. Hindi pa ganoon kalaki ang pamilya nila noon. Madaling araw pa lang ay abala na ang lahat para sa selebrasyon, habang nasa loob siya ng kwarto at nananabik sa mangyayari sa araw na iyon. Sa tingin niya, ang pinakamagandang panahon para sa kanya ay noong bata pa siya at wala pa siyang gaanong muwang sa kalakaran ng mundo. Gayunman, pinupuno niya ang kanyang mga pandama ng lahat ng bagay na nakapalibot sa araw na iyon. Mula sa malamig na hanging pang-umaga, hanggang sa samut-saring aroma na nagmumula sa malawak na taniman, hanggang sa amoy ng nilulutong tinapay sa makalumang hurno. Ang matatamis na araw ng nakaraan, kung saan napakalayo pa ng mga problema at hindi niya pa ito nakikita. At ganoon ang lasa ni Serena, tulad ng unang araw ng tagsibol. Hindi siya nagsasawa rito. Lumalim ang kanilang halik, hanggang sa may upo niya ito sa isang bariles. Naging mapaghanap ang kanyang mga kamay at naging mapagbigay naman ito. Sal, ano nang tagal mo? Natauhan siya nang biglang marinig ang boses ni Candice. Biglang lumayo si Serena sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Agad siyang kumuha ng alak mula sa pinakamalapit na salansan. Hindi na dapat makababa pa si Candice. Kapag nagkataon ay malalaman nito kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto. Base sa lakas ng tinig ni Candice ay nahuhulaan niyang nasa malapit na ito. Sinulyapan niya si Serena. Nakayuko ito. Ninais niya, kahit isang saglit lang, nalingunin siya nito dahil sa isang iglap ay tila nabaliw siya at muntik nang tawagin si Candice upang ipakita rito ang katotohanan. Pero agad niyang narealize na isa iyong kabaliwan. Kapag natauhan na siya ng tuluyan ay labis siyang magsisisi. Napabuntong hininga siya. Sinalubong na niya si Candice. Pinili ko na ang alak na perpekto para sa okasyong ito. Magaling. Narito ang mga baso. Itinaas nito ang mga wineglas na hawak. Bakit hindi na lang tayo pumasok sa kwarto mo? Siyempre, mabilis nitong tugon. Nagpatuloy na sila sa silid nito. Uminom sila ng masarap na alak, mas matanda pa kaysa sa kanya ang alak na iyon, pero sa kung anong dahilan ay hindi niya ma-enjoy. Kinalimutan niya ang alak at nag-focus sa babaeng magtataglay ng kanyang pangalan at magiging ina ng kanyang magiging mga anak. Sigurado siya, isang kamangha-manghang ina ito balang araw. Hinagkan niya ito, ngunit agad din siyang lumayo. Nananatili pa rin sa kanyang labi ang lasa ng unang araw ng tagsibol. Hindi niya kayang gawin ito. Hindi ngayon. Marahil sa ibang pagkakataon. Hinaplos niya ang mukha ni Candice. Umiti siya rito. Gagawin nating espesyal ang ating wedding night. Hihintayin ko. Talaga. Nag-usap sila nito. Mukhang marami na itong nabuong plano sa ilang sandaling iniwan niya ito. Maaari na raw silang umalis kung gusto nila. Kung maaari daw ay kinabukasan na. Nagpa siya raw itong mas magandang ipaubaya na lang nito sa iba ang lahat ng kailangan nitong gawin doon. Sigurado ka ba? Oo, mas mahalaga sa akin ang kasal ko. Perpekto. Anya na taliwa sa totoong nararamdaman niya. Pero alam niyang mawawala rin ang kung anumang pag-aalinlangan na nararamdaman niya. Katulad lang iyon ang naramdaman niya noong mga unang araw niya sa kolehiyo. Mahirap mag-adjust pero sa huli ay nagawa rin niya. Kailan ba siya walang nagawa basta itinutok niya ang faculties niya roon? Pagkalipas ng isang oras na pag-uusap nila ni Candice, pumasok na siya sa kanyang silid. Tumawag siya sa kanyang sekretarya.
Ipinaayos niya ang lahat ng kailangang ayusin nang sa gayon, bukas na bukas din ay makaalis sila ni Candice. Paraan na rin niya iyon para makaiwas sa tukso. Kinabukasan ng umaga ay nakaempake na siya. Buong magdamag na hindi siya nakatulog. Nag-almusal sila ni Candice sa silid nito, sa hiling na rin nito. Nang lumabas ito upang hanapin si Miguel para makapagpaalam dito ay nagbalik siya sa silid niya. Hindi niya alam kung nasa silid nito si Serena ng mga sandaling iyon. Kung alam lang nito na ilang ulit niyang ninais na katukin ito sa nakalipas na mahigit 2 linggo. Ang tanging nakapigil sa kanya ay ang pag-aalalang baka naroon si Miguel. Iyon ang dahilan kung bakit madalas nawala siya sa silid niya kapag gabi. Ilang ulit din niyang nakita si Serena na nakatingin sa kanya mula sa silid nito. At lagi na ay naitatanong niya sa isip kung nasa silid din bang iyon si Miguel. Marahil nagpatuloy lang sila at siya'y natutulog o kung anuman. 10:00 nang tumawag sa kanya ang kanyang sekretarya upang sabihing maayos na ang lahat ng kailangan nila ni Candice. Nakahanda na ang eroplano, naroon na ang go signal mula sa flight tower. Aalis ang flight sa loob ng 2 oras. 1.5 oras ang biyahe patungo sa paliparan. Eksakto lang kung aalis na sila ng mga oras na iyon. Hinanap na niya si Candice. May ilang mga dokumento lang daw itong isa sa ayos, kaya hinala niya ay nasa aklatan ito kasama si Miguel, ngunit walang tao roon. Bumaba siya sa kabahayan. Wala ang dalawa. Naisip niyang baka may kinausap lang na tauhan ang mga ito. Ibig niyang hanapin si Serena, pero para saan? Kailangan bang maging formal ang pagpapaalam niya rito? Pinadalhan niya ng text message si Candice. Pagkalipas ng ilang minuto ay nag-reply ito. Handa na raw ito. Nasa silid lang daw nito ito. Nang puntahan niya ito sa silid nito ay nakita niyang nakaempake na ito. Handa ka na ba? Tanong niya rito. Oo, medyo garalgal ang boses na sagot nito. Napakunot noo siya. Umiiyak ka ba? Oo, ang pinakaibang klase kasing nangyari. Naliligo ako nang madulas ako. Ang sakit-sakit ng katawan ko, paliwanag nito. Oh, mahal. Nilapitan niya ito at inalalayan. Lihim pa ring nagtatalo ang isip niya kung hahanapin pa rin si Serena o hindi na. Ang mga kawaksi na ang nagbaba ng kanilang mga gamit. Nadatnan nilang nasa ibaba sina Miguel at Serena. Miguel, salamat. Nagkaroon ako ng magandang oras dito. Serena. Bahagyan niyang tinanguan ang babae. Walang anuman. Mauuna na kami. Okay, ingat sa biyahe. Serena, ikinagagalak kitang makilala. Ingatan mo ang sarili mo. At best wishes, Annie Candice. Ganon din sa inyo, tugon ni Serena, hindi man lang siya tinitingnan. Best wishes din magkikita tayo. Lumabas na sila ni Candice. Naroon na ang sasakyan nila. Nang maalalayan na ang nobya sa pagsakay ay sumulyap siya sa bahay. Naroon pa rin ang dalawa. Nakaakbay si Miguel kay Serena. Tumango siya sa kanila at pumasok sa sasakyan. Tumingin siya sa side mirror. Wala na ang dalawa. Pawang pantasya lang ang lahat. Dito nagtatapos ang lahat. Sisimulan ko na ang bagong buhay, isang mas mabuting buhay. Malapit na akong maging isang may bahay, at marahil sa loob ng 1 taon, maging isang ama. Maganda ang buhay. Napabuntong hininga siya. Sa susunod na kabanata, magsisimula na ang bagong yugto ng buhay ni Sal sa piling ni Candice, ngunit hindi pa rin siya ganap na malaya sa mga alaala ni Serena. Habang pinaplano ang kasal, masusubok kung hanggang saan niya kayang isakripisyo ang sarili para sa pamilya o kung bibigay siya sa tukso ng pusong pilit niyang itinatanggi. Kaya abangan natin,